Nakakatamad mag-aral, nakakawalang ganang makinig, nakakasawang mag-review. Ayoko na mag-aral. Tara, libot na lang tayo. Ayoko na magsulat. Nakakapagod. Nakakatamad magbasa. Mga linyang hindi ko maintindihan at kahit kailan, hindi ko maiintindihan. Mga linyahang nakakapagpabigat ng nananahimik kong kalooban, mga salitang hindi ko nanaisin pang pakinggan. Mga hinaing na kahit ilang beses kong subukan, hindi ko pa rin maintindihan. Nakakapagod mag-aral. Oo. Masakit sa kamay magsulat. Oo. Minsan, nakakabagot kapag lagi ka nalang nakikinig. Oo. Pero hindi nakakasawa. Mahirap mag-aral, oo, alam ko. Kasi estudyante rin ako. Alam niyo yung pinupunto ko? Huwag puro reklamo. Kung ayaw mo na mag-aral, edi huminto. Kung pagod ka na mag-aral, edi ipahinga mo. Kung sawa ka ng aralin ng mga bagay-bagay, edi huminto. Kung gusto mo nang sumuko, edi sumuko. Pero bago mo gawin yon, pakinggan mo muna ako. May bata sa lansangan. Marungis ang kasuotan, walang permanenteng tirahan. May sikmurang kumakalam, naghahangad na magkaroon ng laman. May mga taong iniiwasan siya't pinandidirihan. Ayaw siyang lapitan dahil napakarungis niyang tingnan, sugat-sugat pa ang kanyang katawan. Nasaksihan ko ang mga taong pilit siyang nilalayuan na sa halip na kaawaan ay sapilitang pinagtatabuyan. Pero siya na pinandidirihat pinagtatabuyan, labis kong hinangaan. Dahil ang batang paslit sa lansangan ay nasaksihan kong pinagmamasdan ang mga batang estudyanteng dumaraan. Gusto ko sana siyang kaawaan, pero natitinag ako ng mga ngiti niya. Mga ngiti na nagsasabing gusto kong mag-aral, gusto kong matuto, gusto kong magsulat, gusto kong magbasa. Gusto kong humawak ng lapis at ballpen. Gusto kong sumulat sa papel. Gusto kong makapasok ng paaralan. Gusto ko ring mangarap. Mayroon din akong pangarap. Habang sinasabi mong napapagod ka ng mag-aral, may mga batang nakikipagsapalaran sa buhay at nangangarap makapag-aral. Habang iniisip mong sukong-suko ka na, may batang patuloy lumalaban dahil may pangarap sila. Habang gigising ka sa umaga para sa almusal, may bata sa lansangan na hanggang takam na lang sa umuusok na pandesal habang tinatamad kang kumilos. May mga batang hindi iniinda ang galos, ang buong araw lang ay matapos ng maayos. At habang sinasabi mong nakakapagod ng mag-aral, may batang nagsasabing gusto ko ring mag-aral. Ito ang perpekto raw na mundo. Hindi pare-pareho. Magkakaiba ng estado. May nasa ibaba at nasa itaas. Hindi ko tuloy malaman kung nasan baro ng patas. May taong nasa kanila na nga ang lahat, hindi pa rin kontento. May mga taong salat, pero marunong makontento. Ang gulo ng mundo, no? Hindi ko maintindihan. Kung tutuusin, maswerte ka. Kasi meron kang mama at papa. Kasi nakakapag-aral ka. Kasi hindi mo pinoproblema kung may kakainin ka pa ba paggising mo sa umaga. Maswerte ka. Dahil nakakamit mo yung mga bagay na pinapangarap ng iba. Maswerte ka. Kung nakakapag-aral ka, maswerte ka. Kaya wag mong sasabihing nakakapagod na. Wag mong sasabihing sukong-suko ka na. Kasi may mga taong dapat sumusuko pero hindi ginagawa. May mga taong gustong makamit ang maraming bagay pero hindi magawa. Maswerte ka, dahil yan ka. Huwag mong sasabihing ayaw mo na mag-aral. Kasi tulad ng bata sa lansangan, nangarap na rin akong sana tulad nyo makapag-aral din ako. Kasi tulad ng bata sa lansangan, kinainggitan ko rin yung estudyanteng dumaraan. Kasi tulad ng bata sa lansangan, mahirap gumising nang walang presensya ng magulang. Kasi tulad ng bata sa lansangan, minsan na rin akong pinagkaitan ng mundo. Nakakasuko, pero hindi ako sumuko.
Kasi tulad ng bata sa lansangan, may pangarap akong nais makamtan. Uulitin ko, maswerte ka. Sobrang swerte mo.